and leaders, we know big names in the Bible. Great characters in the Bible. But let us not forget that there are individuals God has chosen to do great things for His glory and honor and to save Israel. And one of them is Shamgar. Can you say his name? Shamgar. He too saved Israel. Thank you, Austin. By the way, I just wanna recognize yung team po namin, si Austin at saka si Med. Sige, tayo nga kayo. Ayan po. Kasama namin, siya yung aming youth director po. And then, sila mag-asawa. Si Brother Art. Yan ang matagal na po yan, retired senior engineer ng Boeing. Ayan. Yung kanyang asawa, Sister Lisa, retired mortgage broker po yan. Ayan. Ayan, Sister Alita, retired nurse, RS. Sister Susan, retired VA manager po yan. Ayan, Sister Mildred, retired nurse. Si Sister Delia, retired pharmacist yan. Ayan, si Pastor Luis, retired single. Kasi married sa akin. Diba? Ayos, okay. Okay, focus na tayo. Gising na kayo? Okay. Alright, okay po. So, there is a name in the Bible. His name is Shamgar. One verse, one man saved Israel too. Sometimes you feel that way. I'm nobody. Hindi ko kaya. Hindi ako magaling. Let me encourage you this morning by the power of His word. Here's the big idea. An ordinary person can accomplish extraordinary undertakings by the power of the Holy Spirit. Yes. Sa tulong lang ng Diyos, sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, tayong mga ordinaryong tao, kaya tayong gamitin ng Panginoon. Makakagawa tayo ng mga bagay na kamangha-mangha para sa Kanyang kailangan. There are critical lessons that we can learn from Shamgar. I have 3 points here. Number 1, he just merely used a stick. Stick. Yung stick po, yun yung sinasabi ng ox guard. May picture ako dyan later on. But, you know, sometimes we think, paano malalago yung ministry? Wala akong mayamang miyembro, wala ako sa magandang location, mahirap lang ang mga tao sa community ko. You know what? Don't focus on that. Use what you have. At kahit mahirap, kahit hindi maganda ang location mo, kahit wala kang mayamang miyembro, use what you have. Alam ng Diyos yan. Minsan isip natin, hindi lumalago yung church kasi wala akong ito kasi wala akong ganyan Mga kapatid, ang nagpapalago ng church? Si Lord. Come on, clap your hands to Jesus. Ang simbahan namin, sana lalago kami kung marami kaming magagandang instrumento. Hindi ako naniniwala dyan. Natuto ako maging worship leader. Drums. Yung drums ng gano'n ng, anong tawag yan, ng gatas. Yun ang drums. Drums, yung drum set ba? Tapos yung ano ba yung, basta Manila paper lang, kailangan mo memorize ang lyrics. But you know, the Spirit of God moved. Yes. I got saved. Tumanggap ako sa Panginoon. Yung pastor ko nagpa-plant pioneering. Wala kaming bubong. Wala kaming bintana. Wala rin pintuan. Wala rin wall. Siyempre, sa may lalaging bintana, tsaka pintuan ko walang wall, di ba? Sahig lang. Kasi yung bahay, na-demolish. Di flooring lang natira. Doon nag-pioneer yung isang pastor. Naririnig ko kumakanta sila. I was 16 years old. Nagsasampay ako sa bubong ng bahay namin.
Sabi ko, ano ba yung music na yan? Talagang parang may power. Pakiramdam ko, unbeliever ako po, bata pa. Pero parang tinatawag ako ng music. So sabi ko, pupunta ako doon. Nagmadali ako magsampal. Pupunta ako doon. So meron kaming kapitbahay. Sabi ko, pwede ba ako samahan doon? O sige, papahatid kita. Kasi I don't know how to approach it, but I just followed the sound. I just followed what I heard. So sinamahan ako ng isang bata, na mas bata sa akin. Pumunta ako doon. Pagdating ko doon, nag-worship yung group, less than 20 people. Walang bata, puro mga may edad, may adults. Yung pastor nagigitara. So nasa circle sila. Sabi ko sa sarili ko, ano pa ang pupunta dito? But anyway, they were singing. I don't know their song, but it's beautiful for me. So nag-pray ako. Here's my prayer. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, gusto ko maramdaman yung presensya mo. Ayan yung prayer ko. Siyempre, yung bata ka, believer, di ba? Alam niyo, when I said that, immediately, I remembered all the sins that I made. And suddenly, I cried. Iyak ako ng iyak, humingi ako ng tawad sa Diyos. Wala pang nagsishare sa akin, wala nag-i-evangelize sa akin, right? So, iyak ako ng iyak. Tapos, yung pag-iyak ko, iyak ako ng iyak. Pagbukas ng nawala na talaga ako sa aking sariling kaisipan, but I just opened my eyes later on, and I found myself on the floor. Dali lang po Tapos nakapaligid na sila sa akin. Sabi nung, biruin nyo na slave pala ako. Wala naman naglehan sa akin. So nasa simento ko nakahiya, iyak ako na iyak. Sabi nung pastor sa akin, Sister, anong pangalan mo? Sabi ko, Ruth na lang, hindi bagay sa akin na sister. So, sabi, sige, tumayo ka, pag-pray ka namin. Tinanggap mo na ba si Jesus? Hindi pa po. Sabi, sige, sumunod ka sa panalangin. Then I followed the prayer. And that was my salvation story. Amen? Hindi natin kailangan, we desire to have a nice church, a nice building, nice, everything is nice. But it's not a guarantee to win a soul. It's the power of God. Use what you have. Stick. Shamgar used a stick. May picture dyan ng ox guard eh. Ayan o. Yan yung ginagamit para sa mga hayop. Na panglinis, pangtaboy, whatever it is, that they use it back then. And during their times, not all have, a nice weapon kasi, alam naman natin yung story ng mga Israel, lagi silang inaalipin. And that time, I believe, according to one of the articles that I read, si Shamgar is one of the judges, and maybe he's the only one who has that. So yun lang, meron siya stick. How can we save Israel with stick? It doesn't make any sense. Tama ba? Paano lalago ang simbahan namin? Meron lang kaming pera sa bangko, 100 pesos. Don't think of it so little. Because the God who called you is great. Amen? Stick. It doesn't make sense, Lord. Tinawag mo ako, pero bakit parang walang ebidensya? Ba't parang walang blessing, Lord? Hindi ba sometimes we nagsiself-pity tayo? Tama po ba? Ako, lumaki ako, as I told you, lumaki ako, na-born again ako sa isang simbahan na walang-wala. Pero hindi yun ang nakita ko eh. Nakita ko yung biyaya na Diyos sa buhay ng pastor ko. At kung paano ako naligtas. Hindi ba yung taong ligtas, lahat ang ganda ng tingin mo? Hindi ba yung taong in love? Hindi ka nakikita ang pangit?
Di ba, yung nakita yung asawa niyo, di ba, lahat ang ganda, ang gwapo. Pag in love ka, walang pangit. Hindi ba? Ganon din sa Lord eh. Pag ang tao na born again, wala yung nakikita na wala tayong ganito na. Kaya minsan tayo mga pastor, we overthink. Hindi masamang mag-dream big. I am a big dreamer. Kami ni Pastor Luis. Pero, I want us to understand to use what's available for us. If what you have is only a stick, then use the stick. Use it. Make the most of it. Nag-start ang church po natin ng Bogota City sa Amerika. Walang-wala rin kami ni Pastor Luis. Yung una naming offering, parang mga $67, $65. Nasa Amerika ka pa, ano yun? Wala kaming simbahan, wala kaming sa garage lang o sa apartment namin. Palipat-lipat kami. As the church grows, lipat na naman. It's either wala na kaming pangbayad, natapos na yung lease, basta we keep on trusting the Lord. Whatever you have, whatever is available, use it for God. Now think what you have right now. Don't focus on what you don't have. Alam ng Diyos na wala ka nun. Kasi siya ang magbibigay sa'yo nun. Pero ang gusto ng Diyos, pahalagahan mo at gamitin mo kung ano yung meron ka ngayon. Hindi yung gagalingan ko na lang kapag marami ng tao sa church. Eh, 10 tao nga lang, di mo ginagalingan. Eh, paano ka pabibigyan ng Diyos ng 20? Hindi po ba, alam niyo po, ito masasabi ko, gusto kong paalala sa atin. Pag nagpe-preach tayo, nagpe-prepare tayo sa simbahan, sa pastor, preach like you have 1,000 congregation. Kahit saan lang yan. Di ba? Salamat po sa 20 nagpalakpak. Yun ba you present yourself as God's representative. Maligo ka naman. Ayusin, walang tubig today. Sorry. Yung punas-punas na lang. Tubig. Nabalik na. Ayusin mo naman yung damit mo. Kung gusto, planchahin mo. Mga pastor, can I talk to pastor's wife? Okay na ba? Mga asawa ng pastor dito? Mga pastora, mga asawa ng pastor, bihisan natin na maayos ang asawa natin para hindi mo kang kawawa. Diba? Tapos, yung bahay natin, kahit hindi maganda, pag malinis, okay na. Amen po? Hindi natin pangalagahan kung ano yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. Now, here's my question to you. What do you have? What do you have? Because God can and will perform miracles when you have faith that results to obedience. There's a lot of people, a lot of pastors, a lot of Christians, they have faith. Walang masama doon, sabi nga sa Hebrews, di ba? It is impossible to please God without faith. But let me encourage and remind you, sana, or I hope, that yung faith natin will result to obedience. Why? Kasi hindi mo lang, pag may yung faith mo, it results to your obedience to God, hindi mo lang nai-imagine yung faith mo, you will enter into it. Amen. If there's obedience. A lot of people, they enjoy the faith in their imagination, vision. But if there's no obedience, you will never see it in reality. Amen? Now, regardless of its size, amount, and form, like Samson, he just merely used a jawbone. Biruin mo yun? Ginamit niyang weapon, anong tawag niyan? Bone ng animal. Ayun lang available eh. Diba? Sino pa? Si David. He used a slingshot for a famous giant Goliath. Diba? In human understanding,
Imposible yun. Kaya nga sinabi sa kanya ng mga kapatid niya, ang yabang mo. Alam niyo, minsan, nasabihan tayo ng mga tao, laki ng faith natin, some people would say, interpret it, and our obedience will interpret it, nagyayabang tayo, regardless what they say. Huwag natin pakinggan yun. Pakinggan natin ang boses ng Panginoon. Kung anong pinapagawa ng Diyos sa atin, gawin natin. Moses, he used the staff. Yung boy sa Bible, sa Mark, he gave 2 fish and 5 loaves of bread. God multiplied them. Si Nympha, she used her house. There was a church in her house. So regardless of its size, amount, and form, use what you have. Use your stick for the glory of His name. You know, sa Amerika po, Seattle, yan po yung building na binigay ng Panginoon sa amin 11 years, almost 11 years ago. Nabili po namin ng property na yan, hindi dahil maraming pera kami, ang church namin. Nabili po namin yan dahil sa pananampalataya na may kalakip na pagsunod. So nag-offer kami dyan sa property na yan. It's more than $1 million. Nag-issue kami ng check ng 20,000 just for earnest money. So 1 million mahigit pesos. Pero hindi ko nire-release na sa table ko lang. Nakapirma na. Nalangin ako sa Lord. Hindi ko ito ma-release. Wala kang pera sa bangko. Imposible makabili kami ng building. Wala kami pambili. Wala kami pan-down payment. Earnest money. Meron kaming check lang. Papel lang. Walang laman sa loob. Bangko. We have faith. We have faith. Alam niyo ba? Nilagay ko lang yun sa table ko. Nilalakas ko, pinapanalayan ko sa Diyos. Nabili ba namin yung building? Yes. Nabili namin. Amen! Nangangarap pa kayo na makabili kayo ng sarili niyong something sa inyong simbahan? Yes. Wala kang pera. May papel kayo? Yes, marami. Isulat nyo lang. Ilagay ko sa table nyo sa Bible nyo. Yes lang. Drawing mo. Ano gusto nyo Bible? Ano gusto nyo church? Gusto nyo na sasakyan? Picturan nyo lang. Ilagay nyo sa cellphone nyo. I-enhance nyo lang lagi. Alam nyo, kaming pamilya, kaming tatlo, si Phoebe, Pastor Luis, ako. Life is good for God is good. Life is good for God is good. Life is good for God is good.